Magandang araw sa lahat ng tagapakinig. Dahil sobrang daming nagre-request, nag-restock na ako ng sizes ng Salvame t-shirt, JD t-shirt, at meron na ulit tayong gabunan hoodie na color black, gabunan hoodie na color white, at ang pinakabagong hoodie natin, Beast Mode hoodie. Nariyan sa screen ang samples ng pictures at kung sakaling gusto nyong umorder, nariyan ang link ng Shopee sa ibaba at para naman sa international shipping, nariyan ang link ng Facebook page. Muli dahil sobrang daming nagre-request ng restock, nariyan na. Paunahan na lang. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalan bilang Makoy. Taong 1990. Panitan Capiz. Ano tara? Mga duwag naman pala to eh. Ayun oh. Nasa tabi natin yung sementeryo. Ano pang inuupo nyo dyan? Puntahan natin. May mga buto dyan na pwede nating gamitin. Maniwala kayo sa akin. Totoo yung sinasabi ko pre. Wika ni Gregor. Nakaw, lasing na yaon. Ay kung ano-ano ang sinasabi. Ano Makoy, anong gagawin natin dito sa tropa mo? Masyadong nagpapaniwala sa mga sabi-sabay. Ay, ayan, pati patay na natutulog ay. Gusto pang hukayain. Wika ni Batang. Hoy Batangguenyo. Hindi ako tuto ah. Totoo nga. Pwede nating gawing anting-anting yan. Kukuha tayo ng peraso ng buto ng patay, tapos gagawin mong kwintas. Lalakas ka dun. At saka hahaba yung buhay mo. Kaya nga nung unang panahon, ganun yung ginagawa ng mga ninuno natin, di ba? Marami silang kwintas na buto, buto ng hayop, buto ng tao. Ang ibig sabihin nun, sila ang pumatay nun. Simbolo kung gaano kalakas. Kaya lalakas ka din kapag meron kang ganung anting-anting. Wika ni Gregor. Ay, matagal na yaon. Kahit yung lolo mo, hindi pa buhay naon. Eh mamaya mahuli pa tayo doon eh. Pagkamalan pa tayong aswang. Wika ni Batang. Wala talaga tong Batangguenyo na to, no? Duwag. Ikaw na lang, Makoy. Dalawa na lang tayo, samahan mo ko. Huwag mo sabihing duwag ka din ha. Kagaya ng Batangguenyo na to. Wika ni Gregor. Hindi naman sa duwag ako pare. Ang weirdo kasi. Uhukay ka ng patay para lang gawin mong kwintas. Ang dami-dami namang pwedeng bilhin eh. Bakit yung sa patay pa? Tugon ni Makoy. Yun nga kasi yung epektibo. Saka, anong kukunin? Meron pa tayong gagawing ritual kapag nandun na tayo. Sabi nung kakilala ko, kailangan mo daw dasalin yung itinuro niya sa akin para maging epektibo. Batang, naalala mo yung nakasalubong natin yung matandang babae? Yung parang mangkukulam. Siya yung nagturo sa akin eh. Wika ni Gregor. Ay ganun ba eh. Nakakatakot nga yung matandang iyon ay. Ay edi gayon, sasama na ako, siguradong may bisa yan. Iba talaga yung itsura ng matandang yun ay. Saka talagang ang galing naon. Tinitigan lang yung nag-aaway ay biglang tumigil. Eh meron talagang kakaiba sa matandang yaon. Kaya siguradong epektibo yan. Ay ka na. Subukan na natin yung sinasabi mo. Wika ni Batang. Yun naman pala eh. Sasama ka rin pala, ang dami mo pang sinasabi dyan. Ikaw ba ano? Makoy, tara na. Dalawa na kami ni Batang oh. Duduwag-duwag ka talaga eh. Kahit sa suntukan, takot ka eh. Huling wika ni Gregor. Labag man sa loob ni Makoy ang plano, iwas siya sa mga ganitong lugar mula pa kabataan. Paano ba naman kasi? Nung kabataan niya, isang beses siyang pumunta sa sementeryo. Naligaw siya. Nahiwalay sa mga magulang. Maraming puntod sa lugar at napakataas. Nung una ay wala naman siyang napapansin.
Mahinahon siyang naglalakad para hanapin ang mga magulang. Ngunit sa isang maliit na eskinita doon, merong taong nakatuwad. Kinakalkal ang puntod. Napasigaw siya ng bagya nung makita niya ang tao. Kagad namang lumingon sa kanya yung naroon. Hindi niya alam kung tao ba ito o baliw, o hindi kaya naman aswang. Dahil paglingon sa kanya, sobrang daming tumutulong laway. Parang alambre ang buhok. Agaw buhay ang pagtakbo niya ng mga sandaling iyon. Hinahabol siya ng nilalang. Paulit-ulit siyang sumigaw ng tulong. Mabuti na lang nakita siya ng kanyang ama. At pagtingin niya sa bandang likuran ay wala na ang humahabol. Naikwento niya ito, pero hindi naman naniwala ang ama. Maaring gutom lang siya, kaya hindi na lamang ito binigyan pa ng pansin. Magmula ng araw na yun, natanim na sa isipan ni Makoy ang pobya niya sa sementeryo. Uy Makoy, ano ba? Tutulala ka na lang ba dyan o magsasalita ka? Anong inaantay mo? Pasko? Matagal pa yun oh. Wika ni Gregor. Ay baka nag-aantay ng nobya eh. Ng nobya ba? Abay malay mo, doon sa sementeryo meron kang makita. Ay tara na, huwag kang duduwag-duwag. Wala nang nagawa si Makoy. Napilitan siyang pumayag. Ganito ang kalimitang nangyayari kapag napagdiskitahan ng kaibigan. Kahit ayaw mong gawin ang isang bagay ay mapipilitan ka. Kailangan mong makisama. Papasok pa lang ng sementeryo ay hindi na maganda ang pakiramdam ni Makoy. Naalala niya kaagad yung itsura ng humabol sa kanya. Mga pare, sigurado ba kayo dito? Huwag na natin kayang ituloy. Bukas na lang ng umaga. Nakainom na rin tayo eh. Tapos ang dilim-dilim pa. Wala din tayong makikita sa loob. Wika ni Makoy. Huwag mo kaming daanin sa ganyan mo, huwag kang takot. Ito oh, may dala akong flashlight. Tugon ni Gregor. Ayaw, ako din meron. O tag-isa tayong kandila ay. Para merong liwanag, ingat ka lang ha. Baka mapasok ka. Habang nasa loob ng sementeryo, pakiramdam ni Makoy ay merong nakatitig sa kanila sa malayo. Nag-oobserba. Hanggang sa nakaramdam na lang siya na merong kumalabit sa likod niya. Uy, wala namang takutan. Ang usapan, kukuha lang tayo ng buto eh. Huwag ng mga labit. Walang sumagot sa kanya. Paglingon ni Makoy, malayo sa kanya yung dalawa. Kumaliwa sila habang si Makoy ay padiretso ang lakad. Nagtaasan ang balahibo niya. Naramdaman na merong humihinga sa bandang likuran. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Dali-dali siyang tumakbo papalapit doon sa dalawa. Sa sobrang pagmamadali niya, natulak niya pa si Batangguenyo at nalaglag yung kandila. Agkay! Ay kay sakit abay, ano bang problema mo? Bakit kasi takbo ka ng takbaw? Etong duwag na to eh, nalaglag tuloy yung kandila eh. Wika ni Batangguenyo. Hindi pare, pasensya na kasi bigla kayong kumaliwa eh. Dumiretso ako mag-isa tapos merong kumakalabit sa akin. Akala ko nga kayo eh. Wika ni Makoy. Stoy, huwag ka maingay, ito na oh. Pwede na to. Nasa may bandang loob na tayo eh. Wala nang makakakita sa atin dito, saktong-sakto. Palitan tayo ng pukpok ah. Isang martilyo lang yung dala ko eh. Ako nang mauuna. Habang binubutas ni Gregor yung nicho, nakailang subok ng awat si Makoy. Pero wala talaga at hindi niya mapigilan yung dalawa. Patuloy na nagmamasid si Makoy sa lugar dahil nararamdaman niya na merong nakatingin sa kanila sa malayo. Tinitignan ang bawat galaw. Maya-maya pa pumalit na si Batangguenyo. Siya na ang pumalo
habang si Rigor ay pahiga-higa pa doon sa nicho. Ano pare, matagal pa ba yan? Bilisan mo na, mamaya may dumating pa dito eh. Abay, kung ikaw kaya yung pumalo dito, akala mo madalay? Huwag mong madaliin, Makoy. Halika dito. Tulungan mo na lang ako. Gawin natin yung sinasabi ng matanda, yung ritual. Sabi niya, gumawa lang daw ako ng triangulo sa nicho eh. Tapos uling yung gagamitin nito, may dala ako. Tapos sa 4 na sulok ng triangulo, isulat daw yung 3 salita na to. Ang mga salita ay hindi pwedeng banggitin. Ngunit ang simula ng mga letra, S, S, K. Ito ay mga uri ng lihim na salita. Sumakto namang pagkatapos isulat ito. Nabutas na di Batangguenyo yung nicho. Mabahong amoy ang sumalubong sa kanila. Nakakasuka. Sabay-sabay na nagtaasan ang balahibo ng 3. Pero yung 2 imbis na matakot, mas lalo pa silang ginanahan dahil ang ibig sabihin daw ay totoo ang sinabi ng matandang babae. Sabi ko sa'yo eh, totoo yung sinasabi ng matanda eh. Ito ang susunod na gagawin natin ha. Tatayo tayo sa 3 sulok ng triangulo. Pagtapos nun, sundan nyo lang yung sasabihin ko, yun lang. Tapos kukuha tayo ng buto tapos alis na tayo, ganun kasimple. Ikaw kasi Makoy masyado kang takot eh. Sundan nyo yung mga sasabihin ko. Simulan na natin! Ang buong akala ni Makoy ay Latin ang sasabihin. Ngunit iba. Hindi maintindihan. Parang salita ng demonyo. Sa bawat pagbanggit ng salita, ay siya namang pagbago ng ora ng lugar. Maalinsangan. Pabigat ng pabigat. Nakakarinig si Makoy ng kaluskos. Lahat ito ay papalapit sa kanila. Sinigawan niya si Gregor na itigil ang pagsasalita, ngunit iba na ang itsura nito. Tumitirik ang mga mata. Walang tigil sa pagbuka ang bibig. Sobrang bilis ng salita at habang si Batangguenyo naman, nakayuko na lamang at wala ng malay. Paglingon ni Makoy sa gitna ng triangulo, sa bandang itaas, isang matanda ang naroon. Buhaghagang buhok na parang alambre. Yung muka ay hindi maintindihan. Tabingi, malaki ang ilong, matulis ang tenga. Nakatitig lang ito kay Makoy. Dahan-dahang bumababa ito at lumalapit sa kanya. Itinapat ang muka kay Makoy. Ngumisi. Sira-sira ang mga ngipin at napakabaho. Nanigas ang buong katawan ni Makoy. Hanggang sa kusa na lang gumalaw yung kamay niya. Papunta doon sa bulsa. Nakapa niya ang lighter. Kagad niya itong kinuha at sinindihan. Paglabas pa lang ng apoy ay mabilis na nawala yung matanda. Bumagsak si Gregor at Batangguenyo matapos nun. Hawak-hawak nila ang ulo. Hilong-hilo at napakasakit. Kagad pinaliwanag ni Makoy ang nangyari pero hindi naniwala ang 2 sa kanya. Ang buong akala nila ay gumagawa lamang ng kwento si Makoy. Ang nasa isip nila epekto lang ng alak kung bakit ito sumakit. Hanggang sa merong bumato sa kanila. Bumagsak sa gitna ng triangulo. Bungo ng isang tao. Kasabay ng malakas na pagtawa ng isang bruha. Yung kaninang tapang ng 2 ay nawala. Dali-dali silang tumakbo papalayo sa lugar. Kagad namang sumunod si Makoy sa kanila. Nagmistulang bata yung 2. Umiiyak pa habang tumatakbo. Ang huling nakita ni Makoy sa sementeryo, yung matandang babae. Nakatayo sa nicho at walang tigil sa pagtawa. Mga bagay na pwede nating pagkunan ng aral sa kwento, no? Kapag siguro learn to say no.
Kapag ayaw mo ng isang bagay, wag mong gawin. Kasi yun naman yung pinaka-pinunto ng storya eh. Kung hindi pumayag tong si McCoy na pumunta sa sementeryo, hindi nila mararanasan yung ganitong kaganapan. Pero mabuti na lang din nandun siya kasi kung hindi niya dala yung lighter, malamang sa malamang patay na yung dalawa niyang kaibigan. Kaya napaka-importante no, nung mga taong nakakasama natin sa araw-araw. Kaya siguraduhin natin na yung mga taong nakakasama natin ay nakakatulong sa ating pag-unlad. Huwag na nating patagalin pa mga kabayan, simulan na natin ang susunod na kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Aling Fe. Taong 1989, Mindanao. Aling Fe, may mga kaibigan po kung gustong magbakasyon. Baka naman po pwede yung kubo nyo doon po sa paanan ng bundok para madaling makapag-ikot-ikot. Medyo malapit po kasi yun sa dagat eh. Madali po kami makakaligo. Wika ng babae na itago na lang natin sa pangalang Ganda. Ay ilan ba kayong magbabakasyon? Ano ba yon, mga babae ba ang kasama mo o lalaki? O binabae din kagaya mo? Tugon ni Aling Fe. Aling Fe, babae ako. Hindi ako binabae. Ramdam ko yun sa dugo ko eh. Eto naman si Aling Fe. Basta tao ang kasama ko, wag mo nang itanong kung lalaki o babae. O tiyanak o maligno o mandurukot. Basta may paa sa kakamay. Pwede po ba? Magbabayad na lang po ako. Kahit ngayon mismo ibibigay ko po sa inyo. Tugon ni Ganda. Aba, mukhang desperado ka ngayon, Ganda. Mukhang kailangan mo ng pwesto ah. Bakit kasi hindi mo sabihin sa akin kung para saan? Yung totoo, anong gagawin mo doon? Tanong ni Aling Fe. Basta Aling Fe, pumayag na po kasi kayo. Hindi ko naman po kayo guguluhin eh. Alam ko naman po yung papunta doon. Saka, kilala naman po ako ng mga tao malapit doon eh. Nagpapaalam lang po ako sa inyo para legal po ang pagpunta ko. Magkano po ba, Aling Fe? Tanong ni Ganda. Ikaw ang bahala kung gusto mong pumunta doon. Basta ayusin mo lang ang lahat ng gamit. Pagtapos niyong gamitin. At saka, huwag mong sisirain ang mga gamit. Maliwanag ba, Ganda? Wika ni Aling Fe. Opo naman, Aling Fe. Ako pa ba? Kahit nga hindi natin kalat dito sa tapat ng bahay natin, nililinis ko eh. Yan pa kayang pagmamay-ari mo. Salamat, Aling Fe, ha? Matagal na pinagplanuhan ni Ganda ang araw ng bakasyon. Yung mga kasama niya kasi ay mga amiga. At syempre isama pa dyan ang ilang mga lalaki. Si Patricia at Maki ang dalawang kaibigan. At yung tatlong lalaking kasama nila. Si Rico, Patrick at Makmak. Nakilala nila nung uminom sila sa isang disco. Isang buwan na ang nakakalipas. Nung una nilang nakilala yung tatlong lalaki, una silang lumapit kay Ganda kaya naman talagang gumawa siya ng paraan upang makapagbakasyon sa malayo. Ito daw kasi ang hilig na Rico. Si Rico ang gusto ni Ganda doon sa tatlo. Kaya nung napapayag ni Ganda si Aling Fe, ang buong akala niya ay magiging masaya at hindi malilimutan ang kanilang karanasan. Pero tama naman siya na hindi malilimutan. Ngunit yung masaya, yan ang hindi natin alam. Kinabukasan ng umaga araw ng Biyernes, at 13 muling pumunta si Ganda kay Aling Fe. Mag-aabiso ito na pupunta na doon sa kubo. Kaso nga lang, sumaktong pagpasok ni Ganda sa pintuan ni Aling Fe, bumagsak ang baso mula sa lamesa. Walang nakasagi nun. Imposible ding hinangin. Mabigat ang baso.
Gulat na gulat si Aling Fe habang naggagansilyo. Ay, ano ba naman yan? Bakit naman ganito yung bahay mo, Aling Fe? Ano yan? Galit sa babae, nakakatakot ha? Bueno, Aling Fe, aalis na po ako. Pupunta na po kami dun sa kubo mo. Medyo malayo pa po yung biyahe kaya maaga kaming aalis. Hindi sumasagot si Aling Fe sa kanya. Tulala lang ito doon sa nabasag na baso, yung nakasabit sa taas ng bahay ni Aling Fe. Yung mga kabibe na ginagawang palamuti. Hinangin at naglikha ito ng kakaibang tunog. Aling Fe, walang sagot. Sige ho ha, aalis na po ako. Paalam po, punta na po kami doon. Ganda, sa ibang araw na lang. Huwag ngayon. Delikado, pasensya na. Wika ni Aling Fe. Ano po, Aling Fe, hala, nakakaya naman po sa kaibigan ko. Nasabihan ko na po sila eh. Saka ando na po sila sa sakayan, inaantay na lang po ako. Eh bakit naman po biglang ganun? Tanong ni Ganda. Basta pasensya ka na. Huwag na kayong tumuloy, mapapahama kayo ng mga kaibigan mo. Masamang senyalis ito. Sa ibang araw na lang, basta wag ngayon. Sige na, isasara ko yung pintuan. Kailangan kong magdasal. Wika ni Aling Fe. Ano ba yun? Bakit naman biglang naging ganun si Aling Fe? Ang ayos-ayos ng usapan namin tapos biglang warla. Nakakaya naman kay Rico. Akala ko pa naman ito na yung araw eh. Matagal nag-isip si Ganda. Nag-isip siya ng iba pang plano. Matapos nun ay dumiretso na siya sa sakayan. Naroon na ang mga kaibigan pati na rin yung tatlong lalaki. Wala nang planong pumunta si Ganda. Ngunit nang makita niya si Rico ay nagbago ang lahat. Lalo na nang kinausap siya nito. Ano Ganda, ayos na ba? Wala nang problema sa kausap mo. Nga pala, salamat ha. Pangarap ko kasi talaga to eh. Yung makapunta sa paanan ng bundok tapos malapit sa dagat. Ang daming pwedeng gawin, di ba? Pwedeng umakyat ang bundok o hindi kaya maligo. Halika na, alis na tayo. Wika na Rico. Oo Rico, walang problema. Pumayag yung kausap ko eh. Halika na, alis na tayo. Nasa 2 oras ang itinagal ng biyahe bago sila makarating doon sa paanan ng bundok. Nakatulala lang si Ganda habang pinagmamasdan yung daan. Hindi maalis sa isip niya yung itsura ni Aling Fe. Unang beses niyang makita na ganon ang itsura ng matanda. Palangiti ito, pero kanina talagang seryoso ang muka. Ramdam ni Ganda na may mabigat na kahulugan kung bakit hindi ito pumayag. Kaso nga lang mahirap kalabanin ang kalooban niya. Kahit merong takot, gusto pa ring masamahan si Rico. Nahihiya din siya sa mga kaibigan, pati na din sa 2 pang lalaki. Ganda, ayos ka lang ba? Parang ang lalim ng iniisip mo ah. Hindi ka ba masaya na kasama kami? Tanong ni Rico. Ay hindi naman sa ganon. Medyo nahihilo lang ako eh. Pipikit lang ako sandali ah. Pakigising na lang ako kapag bababa na tayo. Sa panaginip ni Ganda, isang malaking puno ang nakita niya at nasa ilalim siya. Maliwanag ang buong paligid. Maganda, payapa. Maraming humuhuning ibon, para bang hinihele. Naglakad-lakad ng kaunti si Ganda hanggang sa pagpunta niya sa likuran ng puno. Merong butas yung katawan ng puno. Lumapit siya doon at pinagmasdan ng butas. Sa hindi niya malamang dahilan ay kusang gumalaw ang kamay niya. Dahan-dahang ipinasok doon sa butas. Hanggang sa bigla na lang nagbago ang buong lugar. Dumilim.
Napalitan ng kuliglig ang mga huni ng ibon. Maya-maya pa ay lumiwanag uli ang lugar. Sobrang daming alitaptap. Ang sarap daw sa pakiramdam na tila ba paraiso. Maya-maya pa laking gulat niya. Yung mga alitaptap, mga maliliit na nilalang na napakapangit ng muka. Tatakbo na sana siya pero lumapit lahat sa kanya. Binuhat siya doon sa butas ng puno. Kitang-kita niya na merong malaking tao roon. Mahaba ang balbas. May hawak na sigarilyo. Yung katawan ay normal na tao, pero yung kalahati ay paa ng kabayo. Masama ang titig sa kanya. Hoy! Hoy ganda, gising! Ano bang nangyayari sa'yo? Binabangungot ka ba? Halika na! Nandito na tayo, ayos ka lang ba? Wika ni Rico. Oo, ayos lang ako. Medyo masamang panaginip lang. Ayan, dyan tayo. Sakay lang ng habal para dalhin tayo sa paanan ng bundok. Pagkarating nila, madali lang silang nakapasok sa kubo. Wala namang kasing kandado. Pinabantayan ni Aling Fe doon sa kakilala niya sa lugar. Ikaw pala ganda. Mabuti naman at napabisita ka dito. Kasama mo ba si Aling Fe? Tanong ni Manong. Ay hindi po marami daw po kasing ginagawa sa kanila. Mga kaibigan ko lang po ang kasama ko. Tugon ni Ganda. Ganun ba? Sige, kayo nang bahala dyan na kapag may kailangan kayo. Alam mo na kung saan ako hahanapin. Doon pa rin sa ikalawang kanto. Doon pa rin ang bahay ko. Wika ni Manong. Sige po Manong. Maraming salamat po Ang ganda dito, grabe. Talagang nasa paanan tayo ng bundok, no? Tapos konting lakad lang, andyan na yung dagat. Tara ganda, akyat muna tayo sa bundok, may araw pa naman, no? Tapos mamayang gabi dun tayo sa dagat. Wika ni Rico. O sige, kung yan ang gusto mo Rico, walang problema. Sandali lang ilalagay ko lang yung gamit ko sa loob. Ang bibilis nyo kasi. Nalagay nyo kaagad yung sa inyo Pumasok mag-isa sa loob ng kubo si Ganda. Habang yung mga kasama niya, naglakad na doon sa lugar. Lalabas na sana siya. Ngunit nakarinig siya ng kalabog sa likuran ng kubo. Sumunod doon ang tapak ng kabayo na naglalakad. Napalunok ng malalim at dahan-dahang tinitigan ang pinagmumula ng ingay. May mga salitang pumapasok sa isip niya na pinapaalis sila sa lugar. Hanggang sa kitang-kita niya doon sa may bintana, merong kamay na sobrang daming balahibo. Kagad tumakbo si Ganda nang makita niya ito. Sinabi niya yun sa mga kasama pero pinagtawanan lamang siya. Hindi kasi sila naniniwala sa ganun. Huwag kang mag-alala Ganda, akong bahala sa'yo kahit anong elemento pa yan. Tunog ng kabayo yung narinig mo. Baka tikbalang. Hoy tikbalang, kung matapang ka, sa akin ka magpakita. Hindi yung takotong tatakutin mo. Makikita mong hinahanap mo kapag sa akin ka nagpakita. Ano? Nasaan ka? Wala naman pala O di ba wala naman? Guni-guni mo lang yun. Sige na, hayaan mo na. Nagpatuloy sila sa pag-akyat sa bundok. Ilang oras pa nagulat sila dahil pabalik-balik lang sila sa iisang lugar. Oy Rico, akala ko ba magaling ka sa pag-akyat ng bundok? Kanina pa tayo dito Pabalik-balik tayo sa iisang lugar. Kalma ka lang pare, alam ko yung ginagawa ko. Tuloy lang sa lakad. Makakababa din tayo. Malapit ng dumilim ngunit hindi pa rin sila nakakababa. Halos lahat sila ay pagod na. Uhaw na uhaw. Umiinit na ang tensyon. Galit na ang lahat kay Rico. Ayaw pa kasing umamin na naliligaw na sila.
Pinagpipilitan pa rin niya na alam niya ang ginagawa. Umakyat pa siya ng puno upang tignan ang daan. Ayos, alam ko na. Nakita ko na yung daan natin pabalik. Sinadya ko lang talaga na gabihin tayo para makita sa mukha niyo yung takot. Mga duwag pala kayo eh. Wika ni Rico. Hoy Rico, bumaba ka nga dyan. Mamaya mapano ka pa eh. Ang taas-taas niyang puno, baka malaglag ka eh. Habang pababa si Rico ay nasugatan siya sa kamay. Sobrang daming dugo ang lumabas. Hinubad niya ang damit upang ipangtapal. Umarte siya na parang wala lang nangyari. Umiral pa rin ang pagiging mayamang. Ngunit ang nakakapagtaka, nung nasugatan siya, nakita na nila yung daanan pa ibaba. Walang kuryente doon sa lugar. Tanging gasera at liwanag lamang ng buwan. O ano? Ay nako, mga duwag kasi. Alam ko yung ginagawa ko. Sinadya ko lang talaga yung ganun para may iba. Hindi yung normal na akyat baba lang. Maganda yung ganito, nakakatakot. Ano, maliligo na ba tayo sa dagat? Saka bilog na bilog yung buwan, masarap maligo niyan. Sinong sasama? Halika na ganda, alis na tayo. Hindi na sumama yung apat. Dahil sa pagod ay dalawa lang sila. Habang naglalakad patuloy pa rin sa pagmamayabang si Rico. Si Ganda naman ay tahimik lang. Kabadong kabado. Hanggang sa narinig na naman ni Ganda yung tapak ng kabayo. Mabilis na tumatakbo papalapit sa kanila. Isang malaking nilalang ang dumakma kay Rico. Napakabilis ng pangyayari. Sa isang iglap, yung kamay na may dugo, bigla itong naputol. Paulit-ulit na sumigaw si Rico dahil sa sakit na naramdaman. Kagad namang tumakbo si Ganda upang humingi ng tulong sa mga kasama. Ngunit bago siya tuluyang makabalik sa lugar, nakasalubong niya si Aling Fe. Hindi ba't sinabi ko sa inyo na huwag kayong pupunta? Ginising niyo ang mga natutulog na elemento. Tama lang yan na nangyari sa kanya. Masyado siyang mayabang. Sige na, kunin mo yung kasama mo. Dalhin mo sa kubo. Ilang minuto ang lumipas ay nakabalik na sila sa kubo. Pinaliwanag ni Ganda ang lahat ng nangyari sa mga kasama. Ayon kay Aling Fe, gumawa na lamang ng dahilan. Huwag sabihin na inatake ito ng elemento. Bagkus ay napahamak lamang sa dagat. Naniwala naman ang mga kasama. Ngunit ang ipinagtataka ni Ganda, kung ano ang sinabi niya, yun din ang pinaniwalaan ni Rico, na para bang may kung anong ginawa si Aling Fe upang malimutan nito kung ano nga ba ang tunay na umatake sa kanya. Magmula ng araw na yun, hindi na muling nagkita-kita pa ang magkakaibigan. Patuloy namang nanatili ang sekreto ni Aling Fe at ni Ganda. Ayon kay Aling Fe, wag na wag niyang ipagsasabi ang tunay na nangyari dahil siguradong siya ang babalikan ng mga elemento. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin nalilimutan ni Ganda na minsan niyang nakaengkwentro ang tikbalang sa paanan ng bundok. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Abangan pa natin ang mga susunod na kwento dito sa ating channel. Muli maraming salamat. Paalam.